Balik sa pagka-vice gobernador itong si Mark Douglas Cagas IV, mga kababayan, sa Davao del Sur. Ayon sa Supreme Court in Bank, nag-issue sila ng status quo order para dito kay Mark Douglas Cagas, mga kababayan. Napag-alaman natin na na-disqualified ito si Mark Douglas Cagas at pinalitan ito ni Macmac Gallardo sa bilang pagka-vice gobernador sa lalawigan ng Davao del Sur, mga kababayan. Sangkot ito si Mark Douglas Cagas sa anomalyang pork barrel noong 2022. Kaya yun ang nagiging dahilan na i-disqualified siya ng Comelec, mga kababayan. At ito ngang si Macmac Gallardo ang may pinakamataas na nakuhang boto sa mga board members sa nasabing lalawigan, ay siya yung humalili dito kay Cagas, mga kababayan. Noong Nobyembre 26, formal na itinalaga si Macmac Gallardo bilang kapalit nito ni Mark Douglas Cagas. So ngayon, ang Supreme Court nagpalabas ng status quo anti-order na ipawalang bisa ang order ng Comelec sa pag-disqualified nitong nasabing vice gobernador, mga kababayan. Balot na balot sa kontrobersyal itong lalawigang ito ngayon, mga kababayan. Noong pagpaslang kay 3 de Mayo Barangay Captain sa Digos, Davao del Sur, na nakilalang kaalyado nito ni Vice Gobernador Cagas, mga kababayan. Hindi pa nag-init ang upuan nitong pumalit sa kanyang si Macmac Gallardo. Ito na naman, balik pwesto na naman itong si Mark Douglas Cagas, mga kababayan. So ito ang labanan ng politika dyan sa probinsyang yan, at matindi ang mga palitan ng mga akusasyon dito. Magkakamag-anak lang itong mga to eh. Ito si Vice Governor Mark Douglas Cagas, magpinsan ito sila ni yung mayor ng Digos, si Joseph Cagas, at saka yung representative dyan na si Tracy. Magpinsan lang itong mga to eh. Ang gobernador dyan ay asawa nito ni Mark Cagas. Gobernador, mag-asawa yan sila. Gobernador babae at saka yung vice gobernador, itong si Mark Cagas. So puro Cagas halos yung mga nanunungkulan dyan, mga kababayan. Kilala itong mga talagang solid talaga na Cagas sa territory talaga itong Davao del Sur, mga kababayan. Simula pa noon sa tatay pa ni Mark. Ngayong balik sa pwesto itong si Mark Cagas, mga kababayan, bilang vice gobernador. Alam kong hindi talaga ito tatantanan ng mga kalaban niya sa politiko dyan. Kasalukuyang may hinaharap itong kaso ngayon. Napag-alaman natin na noong November 28 ay sinampahan ito ng 3 reklamo ng Digos Police Station. Itong alarm and scandal, grave threat, at saka yung direct assault, mga kababayan. Dahil noong gabing pinaslang si Kapitan Bukol, ay nagwala ito sa presensya ng mga kapulisang nagresponde doon sa crime scene. Nag-conduct ng follow-up investigation doon sa napangyarihan. Nagwala ito si Mark Cagas, mga kababayan. Bit-bit yung handgun pistol niya at nag-iiskandalo. Harap yung mga pulis at pinagsalitaan ng mga hindi magagandang salita, mga kababayan. Kaya sinampahan ng Digos Police Station ito ng alarm and scandal,
direct assault at saka itong grave threat, mga kababayan. So, haharapin na naman niya ito. Baka naman magiging ground na naman ito na ma-disqualified na naman siya. Dahil dyan talaga sa lugar na yan ay mainit talaga yung labanan ng politika dyan, mga kababayan. So, antabayanan natin kung anong magiging update nito sa darating na mga araw, mga kababayan.